may connection din ito tungkol doon sa ano kay dating Pangulong Duterte doon sa confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte, et cetera, et cetera. Kasi bakit to? Ito. Kumbaga, gusto nilang mabaliwala o mawala ng tiwala kay dating Senador Antonio Trillanes. Kaya dinamay. No? Sabi dito sa post ni Antonio Trillanes, mga kababayan, I vehemently deny that I received $2 million or any amount from Saldico. Pumuputak si Antonio Trillanes Laban kay Saldico Di ba? Kung ako, makaka-receive ako kay Saldico ng pera, hindi ako magsasalita. Tahimik na lang, no? Nakinabang naman ako dati diyan Hindi ko rarat-ratin si Saldico. Nakinabang naman ako dati. Bahala na sila, ganito, ganyan. Di ba? Sabi dito, I vehemently deny that I received $2 million or any amount from Saldico for the ICC investigation or any purpose. Di ba? This is an attempt to discredit the ongoing ICC proceedings against Duterte. Wala na kayong magagawa dyan. Ang ICC straightforward. Walang arte-arte, walang awa-awa. Kung talagang kaya mo na humarap sa hearing. Walang kahit na di ba? Ray Martinez at Sunny Reyes at Adela Brasos at Mabel Quinjo at Jolena Heredia. Walang awa-awa dun. Kung ano talaga yung dapat, yun ang gagawin dun. Walang pagsulat kay Trump na sinasabi ni si Bellica, etc. Walang ganun dun. Straightforward lang. This is an attempt to discredit the ongoing ICC proceedings against Duterte. I will be filing cyber libel cases against Levy Baligod. Yun yata yung sino ba to? Yung attorney? No, kung di ako nagkakamali. Mike Defensor. Jay Sonsa. Putak na yan. Si Jay Sonsa na naman. Sama na naman si Boss Ngalbo. Suki si Boss Ngalbo. Ng fake news, Sama na naman, I will be filing cyber libel against Levy Baligod, Mike Defensor, Jay Sonsa, the 18 ex-soldiers, and all those who are maliciously circulating these blatant lies. This is not new to me. I will not be distracted. Hahabulin ko kayo. Nutik na yan. Lagi si Jay Sonsa. Kasi mga bossing, bakit? Tingnan nyo ito. No? Tingnan nyo itong Trillanes mga kababayan. Kumbaga para ma-discredit ang lahat Duterte press for details of 44 million hidden deposit. Opposition senator releases proof. Yan Merong dokumento, merong papeles na pinanghahawakan na kapag siya ay nagsalita, ito yung sinasabi ko, totoo at may ebidensya. Hindi kagaya ng mga DDS na yan. Laging puro na lang po. Ganito si Marcos, ganito si wala naman ipinapakitang mga ebidensya Picture, putik na yan. Picturean ko yung mga maleta dito. Ibig sabihin, pwede na ba yon? Wala man lang mabigat na mga ebidensya Di ba? Nagpicture ng puro maleta. Yun, inihatid na daw po kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Loko-loko at may tama na lang sa ulo ang mga maniniwala agad-agad na mga ganon. Sabi dito, opposition senator released proof that president and his family did not declare multiple deposit as required by law. An opposition senator had called the Philippine President Rodrigo Duterte to publicly release details of bank account belonging to himself and his family na yung sinasabi nga po joint account ni Sara Duterte at ng dating Pangulo na umabot po sa Kongreso hindi naman ipinakita
Umabot po sa Kongreso, nung umpisa po nung hearing, okay, pumayag, nalalagda at pipirma para doon sa mabuksan yung bank account. Kalaunan ho, biglang nagalit na lang ang dating Pangulo. Hindi nila kasi mapabuksan talaga yan. Dahil ang gusto ni Antonio Trillanes ho, mga bossing, makita mismo yung bank statement. Hindi kagaya nung ginawa nila Salpanelo. Sila Salpanelo, ano ho ginawa mga boss? No, eto. Eto po yung bank account ni dating Pangulong Duterte na sinasabi ni Trillanes. Nakaganyan pa, may sipon ko pa yata ito. Oh, ganyan, di ba? Ang pinakita lang ho nila mga bossing kung magkano ang laman. Kumbaga, as of now, eto yung laman. Like sabihin na natin, 20 mil lo. 20,000 lang o yung laman. Pero, ang gustong makita, yung buong bank statement. Kabuuan ho. So, sa madaling salita, kung eto yung harap, mga bossing, ang gustong makita, etong lahat. No? Yan kung ano, makikita dito, pumasok yung 2 million o 2 billion galing kay Sammy Uy. Inilabas. Di umano yun ha. O, pumasok ang 2 billion galing kay Sammy Uy. O tapos, itinransfer yung 2 billion papunta doon sa ibang bank account. Ganon. Lahat ho ng transaksyon makikita. Kasi kung ay papakita lang, yung harap lang, o kung magkano lang, o yun lang. Kasi nailipat na sa ibang bank account. Na hanggang ngayon po inilalaban, mga bossing, ng dating Pangulong Duterte na wag mabuksan. Pero, problema nila, mukhang masasama yan doon sa sa impeachment ng Vice Presidente. At mukhang pabubuksan yan kapag ka umabot na ng Senado yung impeachment ng Vice Presidente ho, mga kababayan. Yun ang mahirap dyan para sa kanila, mga bossing. Ngayon, bago tayo magtapos, matagal pa naman, no? Siguro mga 15 minutos pa tayo. Ipasok na ho natin, mga bossing. Arestado si Marcos. Oo. Pero, sadali lang. No? Ito po yung Marcos na kumbaga, ang tunay na pangalan ay Norman Mangusin. Ano? First time in the history ko yata isasama sa mga vlog ko itong si Norman Mangusin. Pero ako ho, kasama ho ako doon sa mga silent viewers ng mga vloggers na nagbablog po dito kay Norman Mangusin o aka FLM o Francis Leo Marcos. Ngayon mga bossing, mukhang pasok sa oblo. Ulitin ko ho, first time ko. Sa tinagal-tagal na pinapanood ko at sinusubaybayan ko po ito mga kababayan, simula pa lang ho nung pandemya